Mga kapuso, inyo po nakikita ay satellite image ng bagyong Juan na patuloy ang paglakas habang lumalapit sa kalupaan. Mamayang gabi o bukas, posibleng maging super typhoon ng bagyo bago ito maglandfall sa Isabela o Aurora bukas o sa Lunes ng umaga. Bukas o sa Lunes, posible maglandfall ang Typhoon Juan at puspusan ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa inaasahang pagtama nito. At may mga residente ng maagang pinalikas. Nakataas ang signal number 2 sa Camarines Norte. Sa bayan ng Daet, naglalakihan ng mga alon. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, mahina pero panaka-naka yung pag-ulan na naranasan sa buong maghapon dito sa Camarines Norte na nasa ilalim ng signal number 2. Naka-heightened alert ang probinsya, kaya sa pilitan na yung ginawang paglikas sa ilang residente na nakatira sa mababang lugar at nasa tabing dagat. Kaya po, kailangan po natin na pag-evacuate para po ito sa kaligtasan po ng lahat. Buong maghapon nagbahay-bahay ang LGU sa sitio Mandulungan sa Barangay Gubat sa Daet, Camarines Norte para palikasin ang mga residente. Pero may ilang ayaw talagang lumikas, tulad ng mag-asawang Sonia at asawa niyang stroke patient na si Arnulfo. Hindi po ba kayo natatakot malakas ang bagyo? Natatakot nga ako, ma'am, kaso nga no choice man ako, ma'am, sa kanya. Ayaw talaga niya, ma'am, umalis. Sinahirapan pa siya, ma'am, magpunta ng CR. Ayaw naman niya mag-diaper. Kaya dito na lang po kami. Nakaantabay po yung ating mga kapulisan para po tumulong din hanggat maaari ay makuha pa sa pakiusap. Kung hindi ay talagang gagamit na tayo ng siguro persa na. May iba namang lumikas na sa takot na maulit ang naranasan ng manalasa sa Daet ang mga nakalipas na malalakas na bagyo kung kailan bubong na lang ang makikita sa mga bahay nila. Si Jonah na natroma dahil sa sinapit noong bagyong Rosing noong 1995, itinaas ang mga gamit sa bahay at nag-empake ng mga damit na dadalhin sa evacuation center. Kinakabahan po at yung napapanood ko po sa Cebu, baka ganun. Huwag naman sana. Mababang lugar kasi at nasa tabing dagat ang sitio Mandulungan kaya karaniwang bumabaha rito kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sanay na raw lumikas ang mga residente tuwing may bagyo, pero sa totoo lang, nakakapagod na raw. Ang iniisip ko yung kaligtasan ng mga anak ko tsaka yung mga apo ko kasi talaga lumalalim dito sa amin yung tubig. Siyempre po nakakaawa sa tulad naming mahihirap na binabaha pero wala naman po kami magawa. Malaki ang mga alon sa Daet buong araw. May storm surge warning o banta ng daluyong sa Camarines Norte kaya bawal maligo sa dagat at bawal pumalaot ang mga mangingisda. Pero naligo pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi naman kayo natakot, sir, kasi malaki yung mga alon at malakas ang hangin. Sanay na po kami, ma'am. Taga-probinsya po kami, kaya sanay na po kami. Bawal na po, pero paalis na rin po kami. May mga residente namang nagkumpuni ng bubong at naglagay ng mga pabigat bilang paghahanda sa pagtama ng bagyo. Ang mga residenteng may budget, nagpabook sa mga hotel. Kahapon pa naka-heightened alert ang probinsya ng Camarines Norte. 9 sa 12 bayan dito ay nasa tabing dagat, kaya binabantayan laban sa baha at pagtama ng storm surge. Handa na ang evacuation centers, food packs at rescue equipment. Nasa gitna kami from pasok ng area ng Bicol region and then going to projected landfall nila. Nasa gitna ang Camarines Norte niyan. So we anticipate prolonged heavy rains and intermittent strong winds. Sa palagay namin makakasapat naman ito sa immediate na pangangailangan. But of course, if this prolong ang operation natin, we will be needing in external assistance. Sa Pio Duran sa Albay, pansamantalang inilipat ang mga pasyente ng Pio Duran Memorial District Hospital sa bagong hospital building sa Barangay Karatagan bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Juan. Pia Ivan, nagbabala yung FIVOC sa posibilidad ng lahar flow sa palibot ng Mayon Volcano, partikular sa ilang lugar sa Albay. Posibleng idulot daw po yan ng malakas at tuloy-tuloy na ulang dala ng bagyong Juan. Kaya para po sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na yan, maging alerto, mag-ingat at makinig sa abiso ng mga otoridad, lalo na kung tungkol sa paglikas. Yan ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.
Nagpatupad na po ng forced evacuation sa Camarines Sur at gamit ang mga rescue vehicle, inihatid sa mga evacuation center ang daan-daang pamilya. Ang sa LGU, mas mainam na mailikas ng maaga ang mga residente para maiwasan ang anumang kapahamakan lalo na sa mga lugar na binabaha at nakakaranas ng landslide. Naka-preposition na rin ang mga food pack mula sa DSWD. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng mga magsasaka sa Isabela na makapag-ani bagong inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan. Naghahanda na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Mula sa Etxague, Isabela, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dito sa lalawigan ng Isabela, pero habang wala pa ang Bagyong Uwan ay pagkakataon ito para sa mga magsasaka na maisalba ang kanilang kabuhayan. Mabilisan ang pag-ani ng mga magsasaka sa natitira na lang tanim na mais sa bayan ng Etxague, Isabela. Mabuti na lang may panahon pa dahil paparating pa lang ang Bagyong Uwan. Isa ang Isabela sa mga posibleng direktang tamaan ng malakas na bagyo. Salamat kasi umabot pa ng Narbes to. Kasi malakas yung paparating na bagyo. Pero higit na mahalaga ang buhay ng tao. Kaya mabilisan din ang deployment ng mga rescue team at equipment sa mga critical areas. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga coastal town ng probinsya. Pati yung mga preemptive evacuation na ginagawa ng mga coastal areas, pati yung mga low-lying areas. Lagi na lang kami nakahanda. Kung anumang klaseng bagyo yan, kung simpleng typhoon o super typhoon, ang ating mga rescuers, ang ating PNP, AFP, PNP, lahat yan nakatutok na yan. Kung kailangan po evacuate, pakinggan natin ang ating mga rescuers. Kanya-kanya naman ang mga residente sa pagtatali ng bubong. Isa sa pinangangambahan dito ay ang pag-apaw ng Cagayan River na kadalasang nagpapalubog sa mga komunidad. Kaya naghahanda na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Kung maaari po maghanda na po kami para makaiwas disgrasya po. Naka-full alert status na ang mga pulis. Heightened alert naman ang militar. Worst case scenarios dito nga yung flooding kasi talagang surrounded by river itong Isabela and Cagayan. So yun yung worst case scenario na pinag-aaralan na ina-anticipate na namin ngayon and we are preparing for that. Sabi ng Isabela PDRMO ay nagbukas na ng 2 gate ang Magat Dam at patuloy na nagpapakawala ng tubig bilang paghahanda sa malakas na ulan na dala ng Bagyong Uwan. Ivan. Maraming salamat, June Veneracion. Mahaba na po ang pila ng mga truck na stranded sa Dumangas Port sa Iloilo dahil sa pagkansela ng mga biyahe. At ang paghahanda ng mga residente roon sa pagtutuklay ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang unti-unting bumabangon sa hagupit ng Bagyong Tino ang mga taga-Dumangas, Iloilo, may isa na namang bagyong pinangangambahang magpapalala sa kanilang sitwasyon. Ito ang Bagyong Uwan. Nangangamba ngayon ang mga residente ng coastal areas sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Hindi pa nga raw sila nakakabangon sa pananalasa ng Bagyong Tino, heto't meron na namang panibagong bagyo. Si Mang Ben itinigil muna ang pagkukumpuni ng nasira nilang bahay. Amo ganin sir, do wala pa kayo mawan ba? Si balay ay gubaya naman balaw. Si Tatay Ruben naman, ayaw na raw maulit ang nangyari sa kanilang bubong. Sige na, kuanang ko ka mga kwaya niyo. Para nga hindi sa madalabla kong kuan. Sige pamanting ko. Sinabantingan ko kay... Hindi ko bantingan, basi kag madisgrasya naman. Nakahanda na ang MDRRMO Dumangas sakaling magpatupad ng preemptive evacuation. Nakapreposition na rin ang mga gamit pang rescue. Kag ang aton nga mga gamit, ara man dira, nakita man ninyong si steady pa dira, ara pa aton rubber boats, fiberglass boats. Ang isa naton ka fiberglass boat, aton na to sa Philippine Coast Guard naton, para kung in kaso may gamiton sila dito, kag may ari man kami diri nga gamiton in kaso nga may mga emergency. Sa Dumangas Port, mahaba ang pila ng mga stranded na truck matapos kansilahin ang biyahe ng mga ro-ro vessel. Budlay man kahit stranded kami di mo.
Ivan, ayon naman doon sa Dumangas MDRRMO ay nakahanda na ang kanilang mga relief goods para ito sa mga residenteng lilikas. Ivan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Sa lalawigan ng Aurora kung saan inaasahan magla-landfall ang bagyo. Panay ang paalala ng LGU sa mga residente na lumikas na. Maaga na rin namahagi ng relief goods. At mula sa Kasiguran Aurora, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, may mga lumikas na at marami pang handang lumikas dito sa buong probinsya ng Aurora bago pa man dumating ang bagyong Uwan. Sa panahon ng bagyo, iwasan po ang paglabas ng bahay sa kasagsagan ng bagyo. Maliban na lamang kung kinakailangan. Nagbandilyo ang mga taga-barangay Ditale sa Dipakulaw, Aurora para paalalahanan ang mga residente sa paglikas dahil sa bagyong Uwan. Ang kapitana mismo ang nangunang kumausap sa mga nakatira sa coastal areas lalo't may banta ng storm surge. Makakatakot po, sir, at yung pipito po, umabot po hanggang doon po sa may kubo namin po yung alon. Tsaka marami na pong mga sanga-sanga po ng kahoy. Sa Barangay Hall Complex, naglagay na ng mahigaan ang mga residenteng lilikas. Siguro po, ganun sila, ganun kakabilis yung reaksyon nila sa mga kalamidad na dumadating. Kaya ready sila, inihahanda nila yung mga sarili nila. Wala pa man ang bagyo, may tubig nang umaago sa National Highway sa bahagi ng Janet. Galing ito sa bundok at dumidiretso sa Pacific Ocean. Isang taga-barangay ang nag-aalis ng mga tinatangay na bato sa kalsada. Pinangangambahan namang tataas pa ang tubig doon kapag lumakas na ang ulan at maaring hindi madaanan ng kalsada. Paano ho pag nagbagyo na? Ay, lalo pong may tubig yan. Di po makatawid ang mga sasakyan dyan. Kailangan pong tulay talaga. Sa Dinadyawan, Dipakulaw, bakas pa rin ang matinding pinsala ng bagyong Pipito na nanalasa noong nakaraang taon. Sira pa rin ang kanilang covered court at isa pang court na donasyon sa kanila. Sana nga ay magawan na din. Unang-una ang kailangan po kasi namin ay ito pong mga cover court po na ito at yung mga evacuation center. Kaya sa guest house ng barangay dinadala ang mga residente na lumilikas. Inaayos din ang ibang pasilidad. Natatakot po kami ngayon at gawa ng malakas nga po ang bagyo. Malapit po kami sa tabing dagat. Ayon kay Dipakulaw Mayor Danny Tolentino, na ibahagi na ang relief goods sa mga barangay. Ayaw na nilang maulit na kapag dumating ang bagyo ay may ma-isolate na area at mahirapan silang dalhan ng tulong. Inuuna po namin yung coastal na 7 barangays. Tapos ito susunod, ito naman pong naiwan itong adjacent barangay. Sapagkat po yung aming daan dyan, yung National Highway, ay laging nagkakaroon ng slide. Tapos nagkakaroon ng yung paglaki ng ilog na hindi pa nalagyan ng tulay, yung spillway. Lumalaki po yun, hindi kami makadaan. Sa bayan ng Dilasag, inalian na ng ilang residente ang kanilang mga bubong. Sa bayan ng Kasiguran na isa sa mga bayang nasa hilagang bahagi ng Aurora, puspusa na rin ang pamamahagi ng relief goods. Bukod sa flash flood, pinaghahandaan din ang landslides. Nasa-separate ang amin kasi nasa dulo kami eh. May tendency kasi na kapag na-landslide dyan, ang pwede lang na makarating sa amin is by dagat or plane. Mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito. Hindi lang matinding ulan ang bumuhos sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Sakit at hinagpis din ang inabot ng mga namatayan gaya ng isang lalaki sa Liloan na pilit isinalba ang nalunod niyang misis. Ang madamdaming tagpong yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagtama ng Bagyong Tino noong Martes, umakyat sa bubong ang ilang residente para takasan ng kulay putik na bahang nagpalubog sa kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Pero may mga hindi nakaligtas. Isa na riyan si Connie, misis ni Emmanuel Estrera. Nakakadurog ng puso ang nag-viral na tagpong kuha ng kanilang kapitbahay. Si Emmanuel, pilit sinasalba si Connie. Kwento ni Emmanuel, nag-aakyat sila noon ng mga gamit dahil pinasok na sila ng baha. Si Connie binalikan pa raw sa kusina ang nilulutong almusal hanggang mabilis rumagasa ang tubig. Agad kinuha ni Emmanuel ang dalawang anak nila para makaakyat sa bubong. Naiwan si Connie. Ang sabi ko na lang sa kanya,
Dapat makaabot siya ng kisame para maabot niya yung hero namin, para mapuk niya, para mailalaman na may tao sa ilalim. Pag-akyat sa bubong, nagpasaklolo sina Emmanuel para masagip ang misis. Ayon sa kapitbahay na kumuha ng viral video ng mag-asawa, narinig nilang kumalabog ang bubong ng bahay ni Connie at sumisigaw na ito ng tulong. Pero mahirap baklasin ang kanilang bubong. Nag-dive ako, mga 3 busy siya para makita ko yung misis. Tapos once nakita ko na siya, pinull out na namin pataas. Nagpatulong ako kung sinong marunong mag-CPR kasi ako wala na akong lakas pag-CPR. Isang kapitbahay ang nagpresentang mag-CPR kay Connie pero nabihan niya ako na wala na pulso. So hindi ako pumayag na wala na kasi may milagro naman eh. So ako na lang doon hanggang nag-CPR hanggang maghapon. Masakit na tinanggap ni Emmanuel ang katotohanan. Wala na ang kanyang kabiyak. Nang ma-rescue na sila, nakiusap siyang dalhin sa ospital ang asawa. Pero sa ilang ospital na inikot niya, walang Connie na na-admit. Sa huli, nakita na niya ang misis sa punerarya. Date, may milagro naman eh. Kung hindi sila naman naniniwala sa milagro, ako naniniwala. Hindi ako aalis sa asawa ko kung hindi sila nagpaasa. Nakikituloy muna sa mga kaanak ang 2 anak ni Emmanuel. Nakaburol naman si Connie, ang kanyang high school sweetheart, katuwang sa pagpundar ng kanilang bahay at pagbuo ng kanilang pamilya. Misyong mag-isa na lang niyang itataguyod. Dahil para kay Emmanuel, si Connie walang kapalit. Ikaw lang ang nag-iisa. Sabi ko, ikaw na ang simula at katapusan. So lahat ng mga pangarap natin, uuwi natin kasama yung mga bata. So, i-guide mo lang kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isasara muna ang ilang pasyalan at parke sa Baguio City sa Lunes, November 10 dahil sa Bagyong Uwan. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Ivan, signal number 1 kami ngayon dito sa Baguio City pero maaliwalas pa ang panahon, hindi kami inulan sa buong araw. Andito po ako ngayon sa Wright Park. Isa po ito sa mga tourist spots na posibleng isara na bukas ng hapon sa mga turista dahil sa Bagyong Uwan. Kaya ang payo po ng city government sa mga turista na nandito ngayon, sulitin nyo na po yung pamamasyal nyo ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Dahil bukas ng gabi hanggang sa Lunes, inaasahan na pong pinakamararamdaman ang Bagyong Uwan dito sa Baguio City. Pinagtulungang alisin ang mga dambuhalang estatwang ito sa isang theme park sa Baguio City bilang pag-iingat sa hagupit ng Bagyong Uwan. Mabuhay! Isa pa sa binabantayan sa pasyalang ito ang banta ng landslide sa katabi nilang lote. Kaya posible raw silang magsara muna bukas ng hapon hanggang lumipas ang bagyo. Kung very severe po yung weather, we will be obliged to close our establishment for the safety of our tourists po. Sa Lunes, sarado na sa turista ang lahat ng pampublikong parke sa Baguio City pero posibleng bukas ng hapon pa lang isara na ang mga ito gaya ng Mines View Park na marami pa ring bisita kanina. Hanggang Sunday morning medyo maaliwalas pa ang panahon. By afternoon pwede na tayong bumahe. Mahirap kasi baka mas stranded tayo dito sa Baguio. By Sunday night until Monday morning, yun ang pinakahagupit talaga ni Typhoon Uwan. Pero sina Margaret kanina lang dumating. Sa Lunes pa sana uuwi, kasagsagan ng bagyo. Lakasan na lang po ng loob. Hindi na po muna kami tutuloy. Mag-stay na lang po muna kami dito. Susulitin na namin ngayon, araw. Kasi bukas, may bagyo. Si Ami na vendor sa Mines View, ibinabana ang mga halamang posibleng sirain ng bagyo. Meron yung mga nabubulok. Kasi sobrang tubig. Utang ulit ng pangpuhunan. Dahil karamihan sa mga vendor dito ay residente rin ng Barangay Mines View, dito na rin nag-warning ang barangay sa paparating na bagyo. Meron po tayong darating na malakas na bagyo at maaaring ang barangay natin ang isa sa mga tatamaan nito. Wala pang inililikas sa Baguio City. Isa sa magiging basihan ng evacuation ay kung tataas ang tubig sa lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry. Pag umabot sa warning level ang tubig, preemptive evacuation na. Delikado rin sa Baguio ang mga landslide, lalo pa yung mga lupang sakalang guguho kapag nakalagpas na ang bagyo. Yun yung talagang pinaka-binabantay natin after 2-3 days after the typhoon. Doon nagbabagsakan yung mga lupa natin.
Inabisuhan na rin ang mga kontraktor dito na i-secure at itali ang mga ongoing construction nila para ligtas sa bagyo. Ivan, kakaanunsyo lang ng DPWH Cordillera, sarado na po ang Cannon Road sa lahat ng uri ng mga sasakyan simula po ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Pinagpuputol na ng LGU sa Vigan, Ilocos Sur ang mga punong posibleng mapatumba sa lakas ng hangin dala ng bagyong Juan. Ang iba pang paghahanda sa Ilocos Sur sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Maagang naghanda, Pia, itong ating mga kababayan dito sa Ilocos Sur sa pagdaan nga nitong si Bagyong Uwan. At bagamat exit point lang itong lugar na ito, ay posible pa rin itong makapaminsala. Baha ang kanilang inaabatan dito, base na rin sa mga nakaraang bagyo. Kahapon pa lang nagsimula ng iakyat ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa dalampasigan ng Barangay Fuerte sa bayan ng Kawayan, Ilocos Sur. Inakyat po namin kasi meron pong malakas po na bagyo na parating. Inabisuhan ko po yung mga mangingisda dito na wag na po silang pumalaot. Nakaharap sa West Philippine Sea ang dalampasigan dito. Madalas daw talagang dito lumalabas ang mga bagyo, pero kahit dumaan na sa kalupaan, malalaki pa rin daw ang alon habang paalis ang bagyo. Sa mga kalye papasok sa siyudad ng Vigan, pinagpuputol na rin ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang mga punong posibleng mapatumba ng malakas na hangin. Ayon sa Ilocos Sur PD-RRMO, malawakang pagbaha ang kanilang pinaghahandaan. We have 3 major rivers. Ang huling malakas na bagyong Egay noong 2023, pinabagsak ang lumang tulay na Old Quirino Bridge dahil bukod sa walang tigil na ulan, sumabay ang high tide na nagdulot ng pagbaha sa Vigan at mga kalapit na lugar. Natuto na yung mga karamihan sa mga residents natin dito sa Ilocos Sur. Handa na ang mga gamit pang rescue, kabilang mga truck at mga bangka. Ang sikat na Kali Crisologo, kapansin-pansing kakaunti ang tao, bagaman Sabado. Ang pamilyang ito mula Pampanga, balak pa sana mag-extend ang bakasyon dito. Dapat ba mag-extend kayo? Kaya lang may bagyo? Opo. Nakakatakot din po. So anong gagawin niyo ngayon? Uwi na po kami. Sa paglabas ng Bagyong Uwan, posible sa pagitan ng Ilocos Sur at La Union ay umaasa mga taga rito na sana ay huwag nang sumabay yung high tide dahil ito ang posibleng magdulot ng malawakang pagbaha. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Pia. Maraming salamat, Rafi Tima. Nakahanda na ang Valenzuela City na madalas bahain dahil sa katabing ilog at creek para sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan. At mula sa Valenzuela City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, naka-full alert status na ang lungsod ng Valenzuela dahil nga sa posibleng malakas na ulan at hangin dulot ng Bagyong Uwan. Isa kasi ang Valenzuela sa madalas bahain dahil nga sa katabing creek at Itolyahan River. Evacuation centers sa Valenzuela City at maaari itong buksan anumang oras para sa preemptive evacuation. Isa sa mga evacuation center ang Valenzuela City National High School kung saan nakahanda na ang mga gagamiting modular tent. Anytime soon ay magpo-put up na kami ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-evacuate po sa ating mga schools na identified. Naka-preposition na rin ang mga rescue equipment tulad ng search and rescue mobile, ambulansya, rubber and fiber boots, life vests at mga ilaw. Pati waterproof drones at remote-controlled rescue boat na kayang maghatid ng lifeline o flotation device kahit walang sakay na rescuer. What we have experienced last time, yung Karina, talagang marami pong nanghingi ng tulong. Kaya po hindi dapat tumigil ang DRRMO sa pagdagdag ng mga kagamitan, ganun din ang pagsagawa ng mga training sa community, and ganun din ang pagdagdag ng mga skills training para sa mga tao na nagre-rescue sa mga nangangailangan. Ang Department of Health inactivate na ang National Public Health Emergency Operations Center o PHEOC na magsisilbing pangunahing command center para sa pagresponde mula nasyonal hanggang lokal na pamahalaan.
Pia, dito sa Valenzuela City, bukod nga sa kanilang search and mobile rescue equipment, nakaredy na rin ang kanilang mga mobile kitchen. Naikarga na rito yung mga bigas at food packs na may papamahagi sa maaapekto na hang bagyo. Suspendido na rin ang klase sa pampubliko at private schools dito nga sa lungsod. At live mula rito sa Valenzuela City, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.